Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang anime film na pinamagatang, The Way of the House Husband. Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang nakakatakot na lalaki at may nakakatakot na tato sa kanyang katawan. Siya si Tatsu. Nang umagang iyon, naghanda si Tatsu ng masarap na almusal at tanghalian para sa kanyang asawang si Miko. Siya ay nagtatrabaho bilang isang designer. Ngunit dahil late na siyang nagising at kailangang dumalo sa isang pulong sa lalong madaling panahon, nagmamadali siyang pumasok sa trabaho kaya hindi na siya kumain ng almusal. Hindi lang iyon, nakalimutan din ni Miko na dalhin ang kanyang tanghalian, kaya agad itong binalot ni Tatsu at sumunod sa kanya upang ibigay ito. Ngunit sa gitna ng kalsada, hinarang si Tatsu ng dalawang pulis na naghinala sa kanya dahil sa nakakatakot nitong hitsura. Hindi nagtagal ay napagtanto ng dalawang pulis na si Tatsu ang immortal na dragon, ang pinakakinatatakutan na pinuno ng Yakuza sa rehiyon. Ngunit sa ngayon, nagbitiw na si Tatsu sa mundo ng mga kriminal at nagpa siya na maging isang house husband pagkatapos pakasalan si Miko. Mukhang natakot ang dalawang pulis nang dumukot si Tatsu sa kanyang bulsa. Akala nila ay dudukot siya ng baril ngunit lumabas na gusto niyang bigyan sila ng mga discount coupon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang tindero na gustong magbenta ng mga kutsilyo sa residential area ni Tatsu. Balak ng tindero na linlangin ang mga residente sa pamamagitan ng pagbebenta ng murang produkto sa napakataas na presyo. Nang ibenta na sana niya ang kanyang mga paninda kay Tatsu, natakot ang tindero dahil may dalang kutsilyo si Tatsu na puno ng dugo. Sinabi ni Tatsu na nais niyang subukan muna ang talas ng kutsilyo. Habang binabanggit na kamakailan lamang ay nagkaroon ng maraming panloloko ng mga tindero na nagbebenta ng mga murang produkto sa mataas na presyo. Dahil sinabi ni Tatsu sa masamang ekspresyon, mas natakot sa kanya ang tindero. Ngunit pagkatapos, nagluto si Tatsu ng masarap na ulam gamit ang kutsilyo at inihain ito sa tindero. Bagamat noong una ay nag-aalangan siyang kainin ito, nagbago ang isip niya nang matikman ito. Ang ulam na niluto ni Tatsu ay napakasarap kaya naantig ang tindero at naalala niya ang kanyang bayan matapos itong kainin. Ang kwento ay patuloy na nagpapakita ng isang batang delinkwente na nagngangalang Masa. Siya ay isang tauhan sa dating gang ni Tatsu. Isang araw, aksidenteng nakilala ni Masa si Tatsu habang namimili sa supermarket. Nang makita ang matinding pagbabago ni Tatsu, mula sa isang kinatatakutang yakuza hanggang sa isang house husband na naghahanap ng mga bilihin na may diskwento, at kumukuha ng mga aralin sa pagluluto kasama ang mga housewife, si Masa ay mukhang galit at dismayado. Ngunit sinabi ni Tatsu na ngayon ay isa na siyang house husband na nagpoprotekta sa kanyang pamilya sa kanyang sariling paraan. Nagalit tuloy si Tatsu at sinampal si Masa dahil minamaliit niya ang tungkulin ng isang house husband o ng housewife, na sa tingin niya ay isang maliit na bagay. Mula sa pangyayaring iyon, namulat at napagtanto ni Masa na hindi nakakalimutan ni Tatsu ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang yakuza. Kahit na sa oras na ito ay inilalapat niya ang kanyang karanasan at kakayahan sa mundo ng yakuza sa kanyang tungkulin bilang house husband. Ngayon, ang larangan ng digmaan para kay Tatsu ay isang dinudumog na sale sa isang shopping mall, at ang teritoryong dapat niyang lubos na protektahan ay ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, si Tatsu ay bibili ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa. Dahil si Miko ay isang otako na mahilig talaga sa magical girl anime, balak ni Tatsu na bumili ng isa sa mga anime CD. Noong gabing iyon, nang umuwi si Miko mula sa trabaho, laking gulat niya nang magdaos si Tatsu ng isang Yakuza-style birthday celebration para sa kanya. Hindi lang iyon, nagdala din si Tatsu ng cake at kumanta ng birthday song para sa kanya. Kahit na nagdiwang si Tatsu ng kanyang kaarawan na may malungkot na hitsura, si Miko ay napakasaya dahil ang kanyang asawa ay masyadong maalalahanin sa kanya, at binilhan pa siya ng regalo sa kanyang kaarawan. Isang araw, pinakiusapan si Tatsu ng kanyang kapitbahay na bantayan ang kanyang anak dahil biglang may mahalagang lakad ang babae. Pumayag naman si Tatsu. Ang pangalan ng bata ay Ryota. Tila natatakot siya kay Tatsu dahil sa nakakatakot na hitsura. Pagkatapos ay inalok ni Tatsu kay Ryota ang kanyang homemade cookies. Naging masaya ang bata nang kainin niya ang mga ito dahil ito ay masarap. Pagkatapos ay inanyayahan ni Tatsu si Ryota na maglaro. Pero dahil mga tradisyonal na laro ang laro ni Tatsu, si Ryota na sanay maglaro ng console games ay nainis at nagsimulang magtampo. Nakita ni Ryota ang isang Polycure action figure na pag-aari ni Miko at nilaro ito.
Hinayaan siya ni Tatsu dahil mukha itong masaya sa paglalaro nito. Ngunit pagkatapos, biglang natisod si Ryota at nasira ang action figure. Tiniyak ni Tatsu kay Ryota na hindi ito isang malaking bagay, at iniimbitahan siyang ilibing ang action figure sa bakuran habang nagbibigay ng payo tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral mula sa isang pagkakamali na nagawa. Nagpatuloy ang kwento at ipinapakita ang pang-araw-araw na buhay ni Tatsu bilang isang house husband. Ang isa sa mga ito ay nang magsimulang mag-alala si Tatsu tungkol sa kanyang kulubot na balat, at ang kanyang tiyan ay lumaki. Pagkatapos ay iminungkahi ni Miko na pumunta si Tatsu sa gym na may mga diskwento at libreng pagsasanay. Sinusubukan ni Tatsu at ng ilang housewife sa pamayanan ang iba't ibang libreng klase, tulad ng gymnastic at yoga. Pagkatapos noon, nagpasya sila ni Miko na pumunta sa shopping center. Si Tatsu na laging mukhang mabangis ay tila nakaakit ng atensyon ng ilang bisita na ipinalagay na si Tatsu ay isang yakuza na nananakot sa mga sibilyan. Pagkarinig nun, sinadya ni Miko na baguhin ang hitsura ni Tatsu sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa isang tindahan ng damit, at paghiling sa kanya na subukan ang ibang estilo ng pananamit. Pero nakakatakot pa rin ang mukha ni Tatsu, kaya laging nakakatakot ang kanyang itsura kahit anong estilo ng pananamit ang piliin niya. Sa wakas ay napagtanto ni Miko na hindi niya mababago ang hitsura ng kanyang asawa, at nakaramdam ng pasasalamat na malaki ang ipinagbago ni Tatsu mula noong una silang nagkita. Isang araw, habang namimili si Tatsu kasama si Masa, hindi sinasadyang nakita nila si Torajiro. Siya ay isang dating crime lord na ngayon ay nagmamay-ari ng isang food truck na nagbebenta ng mga pancake. Si Torajiro ay dating pinuno ng Yakuza na itinuring na ang tanging karibal at ang mga kakayahan ay kapantay ng kay Tatsu. Nang sa wakas ay nakatagpo niya si Tatsu, hinamon siya para patunayan kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa halip na hamunan si Tatsu sa isang Yakuza fight, hinahamon siya ni Torajiro na gumawa ng masarap at kapansin-pansing dessert dish. Pagkatapos nito, in-upload ni Tatsu at Torajiro ang kanilang homemade dessert sa social media. Ngunit makalipas ang 2 oras, wala ni isa sa kanilang mga post ang nakatanggap ng likes o komento mula sa mga netizen. Nagpatuloy ang kwento at ipinakita sina Tatsu at Miko na nagpaplanong bumili ng kotse. Bilang isang house husband, gusto ni Tatsu ng kotse na sapat na maluwang upang kumasya ang maraming tao at matipid sa gasolina. Ngunit hindi masyadong kalakihan para magamit ito sa pagmamaneho sa makipot na kalye. Sa kabilang banda, pinananatili pa rin ni Tatsu ang kanyang pagka-alerto bilang isang yakuza. Kaya nang sila ay nag-test drive, talagang ginugulo niya ang mga bagay-bagay dahil palagi siyang naghihinala ng masama sa mga tao sa kalye, na para bang papatayin siya ng mga ito. Dahil masyado siyang nag-aalala sa maraming bagay, nagpasya si Tatsu na huwag nang bumili ng kotse. Makalipas ang ilang araw, nagdidilig si Tatsu ng mga halaman sa kanyang terrace. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, pinagmamasdan siya ng 2 pulis mula sa malayo at naisip na si Tatsu ay nagtatanim ng isang ilegal na uri ng halaman. Nakita ng 2 pulis si Tatsu habang nag-aabot ng kakaibang pakete kay Masa. Sinundan nila sina Tatsu at Masa ng palihim habang papunta sa isang lugar. Nang nakarating sila sa isang kafe, biglang sumalakay ang mga pulis para arestuhin sina Tatsu at Masa. Lumalabas na ipinagdiriwang pala nila ang kaarawan ng punong kapitbahayan. Ang pakete na ibinigay kay Masa ay dahon na karaniwang ginagamit para sa mga salad at pasta mix, habang ang malita na dala ni Tatsu ay naglalaman ng halamang potpourri na nais niyang iregalo sa matandang babae. Isang araw, pag-uwi ni Miko galing sa trabaho, nakita niya si Tatsu na nasa butcher shop. Palihim niyang sinusundan ang kanyang asawa. Nabunyag na si Tatsu ay nangongolekta pala ng mga stamp mula sa mga mangangalakal at mga service provider sa lugar kung saan siya nakatira para makapasok sa lottery draw. Umaasa siyang makakuha ng ikatlong premyo na isang vacuum cleaner. Ngunit ang nangyari, nakuha ni Tatsu ang ika-5 premyo na isang kaibig-ibig na raccoon doll. Minamaliit si Tatsu dahil hindi niya makuha ang gusto niyang premyo. Gayunpaman, para kay Tatsu, ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligayahan ng kanyang asawa. Si Miko ay napakasaya nang ibigay ni Tatsu ang manika sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat sina Tatsu at Miko sa pagdating ng mga magulang ni Miko sa kanilang bahay. Inihain ni Tatsu ang lutong bahay na tsaa at merienda ng magulang ni Miko bilang isang mabuting house husband. Ang biyenan ni Tatsu ay tila labis na humanga sa kanyang kakayahan bilang isang house husband at siya ay pinuri. Sa kabilang banda,
Ang ama ni Miko na hindi nakakaintindi sa lahat ng tungkol sa usapan sa tahanan ay sinisikap na mas kilalanin si Tatsu sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang libangan. Gayunpaman, isang maliit na hindi pagkakaunawaan ang naganap sa pagitan nila. Pagkatapos ay inanyayahan ng ama ni Miko si Tatsu na maglaro ng catchball sa isang parke na malapit sa bahay. Ngunit muling ginulo ni Tatsu ang mabuting kalooban ng kanyang biyenan upang maging mas pamilyar sa kanya. Sinabi ng matanda na ang paglalaro ng catchball ay dapat na lugar para sa isang puso sa pusong pag-uusap sa pagitan ng isang anak at ng kanyang ama. Tinanggap ng ama ni Miko si Tatsu bilang kanyang manugang, at sinikap na ituring siya bilang kanyang sariling anak dahil mayroon lamang siyang isang anak na babae. Sa huli, sinubukan ni Tatsu na maglaro ng catchball ayon sa gusto ng ama ni Miko kahit na napakalakas ng paghagis niya kaya nahihirapan ang matanda na saluhin ito. Gayunpaman, mukhang masaya ang ama ni Miko dahil ngayon ay nauunawaan na niya ang tungkol kay Tatsu. Nagpatuloy ang kwento ng nalito si Tatsu sa hitsura ng isang ipis sa kanilang bahay. Iba't ibang paraan ang ginawa niya para maalis ang mga ipis ngunit hindi na nahuli ang ipis at sa halip ay dumapo sa kanyang katawan. Si Miko na kagagaling lang sa trabaho ay nakita ito at agad na hinampas ang ipis, hindi pinansin ng asawa na pagkatapos ay nahimatay. Pagkatapos nito, sa wakas ay gumawa sila ng huling paraan upang maalis ang mga ipis sa pamamagitan ng pagsisindi ng mga kandilang amoy citrus. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng Pasko. Hiniling ng isang lalaki kay Tatsu na maging Santa Claus upang aliwin ang mga bata na nakatira sa paligid ng kanyang bahay. Nang sa wakas ay dumating siya roon na may dalang package, naisip ng mga bata na may dalang regalo si Tatsu. Si Tatsu pala talaga ang nagdala ng masasarap na pagkain para sa kanila. Ang mga bata ay mukhang masaya at nagpapasalamat kay Tatsu kahit na hindi sila sigurado na si Tatsu ang tunay na Santa Claus. Magaling si Tatsu sa mga gawaing bahay, at mahusay din sa part-time job sa cafe bilang waiter. Kahit ang kanyang hitsura ay nakakatakot, nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at nakakuha ng makatwirang sweldo na gagamitin niya na pambili ng regalo para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Isang gabi, si Miko na kailangang magtrabaho ng gabi ay umuwing pagod na pagod. Sinusubukan ni Tatsu na alagaan si Miko bilang isang mabuting house husband sa pamamagitan ng paggawa ng masasarap na pagkain, upang maibalik ang kanyang enerhiyang naubos mula sa pagtatrabaho sa gabi. Hindi lang iyon, sinubukan din ni Tatsu na bigyan siya ng foot massage reflexology at ginawa siyang relax sa iba't ibang paraan. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Miko. Bagamat hindi niya itinanggi na mas nakahinga siya ng maluwag, at nabawi ang kanyang sigla matapos kainin ang mga pagkaing gawa ng asawa. Dahil malapit na ang kaarawan ni Tatsu, plano ni Miko na magsagawa ng isang sorpresang party. Hiniling niya kay Masa na tumulong sa paghahanda ng birthday party pagdating niya sa bahay. Pero dahil wala sa kanila ang magaling magluto o magpalamuti ng bahay, bigo ang surprise birthday party. Gayunpaman, hindi nagalit si Tatsu at inayos ang mga bagay-bagay. Nagawa ni Tatsu na palamutihan ang silid at gumawa ng isang masarap na cake upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Si Miko at Masa ay labis na humanga sa propesyon ni Tatsu bilang isang house husband at pinuri siya. Pagkatapos noon, binigyan nila ng regalo si Tatsu. Nagpatuloy ang kwento ng matagpuan ni Tatsu ang kanyang dating boss sa isang parke. Isang matandang lalaki na mahilig sa aso at may asong nagngangalang Pinky. Sinusubukan niyang i-recruit si Tatsu pabalik sa kanyang grupo. Ngunit matapos makita kung gaano kahusay si Tatsu bilang isang house husband, nang pinakain ni Tatsu ang kanyang aso ng isang masarap na pagkain na siya mismo ang nagluto, ang big boss ng Yakuza ay sumuko sa pagre-recruit sa kanya. Naisip niya na masaya na si Tatsu sa kanyang buhay. Isang araw, nag-date sina Tatsu at Miko sa isang amusement park. Mukhang enjoy sila sa date nila, lalo na nang maglabas si Tatsu ng iba't ibang masarap na lutong bahay para sa merienda. Sinabi ni Tatsu na kanina pa niya inaabangan ang date nila at inihanda ang lahat ng maaga. Nagpasalamat siya kay Miko sa date nila ngayon. Ngunit biglang umulan ng malakas at kinailangan nilang kanselahin. Pagkalipas ng ilang araw, makikita si Tatsu na tinutulungan si Ryota na gawin ang kanyang takdang aralin, ngunit masyado siyang seryoso sa paggawa nito kaya naging mahirap ito para kay Ryota. Pagkatapos nito, makikita si Tatsu na umiinom ng tsaa kasama ang mga housewife sa kanyang lugar, kung saan napag-usapan nila ang kanilang trabaho sa pag-aasikaso sa bahay at pamilya.
Gayunpaman, sa halip ay tinalakay ni Tatsu ang kanyang nakaraan noong siya ay nasa Yakuza pa, kaya naguguluhan ang mga housewife. Naisip nila na si Tatsu at Miko ay isang nakakatakot na mag-asawa. Isang araw, sasabak sina Tatsu at Miko sa isang Halloween costume contest, kung saan tinitingnan ni Miko ang isang onsen excursion, at si Tatsu ay naglalayong makakuha ng isang taong halaga ng mga supply ng bigas. Nagsuot sila ng Halloween pumpkin costume at naghain sa mga hurado ng masarap na pumpkin cookies. Gayunpaman, hindi sila nakakuha ng anumang mga premyo. Isang araw, bumisita sina Tatsu at Miko sa bahay ng kaibigan ni Miko. Siya si Yuzura. Nagrereklamo siya tungkol sa mga problema sa pananalapi. Pagkatapos ay tinuruan siya ni Tatsu kung paano maging matipid at pangalagaan ang pananalapi ng pamilya. Gayunpaman, nagreklamo si Yuzuru tungkol sa malaking pag-withdraw ng mga pondo mula sa account ng kanyang pamilya. Ang nangyari, ginamit ng asawa ni Yuzuru ang pera para ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang kasal at binilhan si Yuzuru ng isang mamahaling regalo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa at naantig si Yuzuru dahil napakamaalalahanin ng kanyang asawa. Sa gabi, nanonood sina Tatsu at Miko ng horror movie. Ngunit dahil doon, hindi makatulog si Tatsu at sinubukan niya ang iba't ibang paraan para makatulog siya. Gayunpaman, wala sa mga paraang ito ang nagpatulog sa kanya at sa halip ay gising si Tatsu buong gabi dahil sa kakaibang ingay na naririnig niya sa kalagitnaan ng gabi. At dito na nagtatapos ang season 1 ng anime na ito. Ang moral na matututunan natin sa pelikulang ito ay huwag kailanman husgahan ang isang tao mula sa kanilang hitsura. Dahil ang isang taong mukhang nakakatakot na parang gangster ay mayroon ding mahusay na kakayahang gumawa ng mga gawaing bahay na kadalasang minamaliit ng maraming tao. Nawa ay nagustuhan nyo ang anime na ito. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Salamat po!